tingnan nyo kung gaano kataas itong lugar na kinatatayuan ko. Talagang napakataas at harap niyan ng dagat. So, dito sa butas na yan, tunnel. At dito sa kabila, tunnel. Taas niyan, may hospital po tayo diyang makikita. Doon po ginagamot ang mga dating sugatan nating sundalo. Ayun o. So, ang nananatiling misteryo kung ano pa yung mga nasa ilalim nito. Tingnan nyo naman o. Sigurado ako, mayroon pang mga nakatago rito. Dito sa gitna ay hagdanan. Pero dito sa magkabilaan ay parang daanan ng sasakyan. Tingnan nyo, paakyat. Oh, ayun o. Gasoline tank. So, ibig sabihin pala, isang patunay na may umaakyat dito na sasakyan, ibig sabihin dito yung gasoline station nila. Grabe oh. Buhay pa rin sa ala-ala yung mga iniwan ng nakaraan nung panahon ng digmaan. Ayan, dito sa areang to, isa sa mga patunay na naging kampo ng mga Hapon dahil sa nakasulat na Hapon dito oh. Hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin nito. Ayan. Dito sa kwartong yan, oh. Dito, may second floor na dito. Ayan, oh. Pero hindi namin alam kung saan yung daanan yan, papuntang ibabaw. Ayan. May nakasulat dito, mechanics room, oh. So, bawat kwarto ay merong mga sariling function. Oil room, 195, oil room, storeroom. So dito nakalagay yung mga oil. Siguro yung mga oil ng tangke na pandigma dito nilalagay kung talagang kung may oil man yung sasakyan pandigma nila. May nakita tayo ditong unggoy oh. So susubukan po natin magbigyan sila ng pagkain. Nag-i-enjoy sila. Yan. Para at least sulit. Nag-aantay lang po sila dito ng mga pagkain. Oh. Para pakainin ng mga dumadaan ditong mga nagbibiyahe. So makikita nyo lang po sila papasok dito sa bahagi ng Cabiang Tunnel. So, ang cute po nilang tingnan no. Hindi po sila wild kasi kahit maraming mga taong humihinto, hindi po sila natatakot. Okay, wala na. No more. So, bye-bye. Itong Cabiang Tunnel ay isa sa mga pinakamahabang tunnel dito sa bahagi ng Cavite. At isa ito sa mga madaling daanan na kalsada kung papunta ka sa Batangas. Kasi kung dadaan ka doon sa kabila, sa Tagaytay, ay medyo malayo-layo po yung bibiyahin natin. Samantalang kung dito tayo dadaan papunta sa Batangas, ay mas maikli yung oras sa pagbiyahe natin at madali nating marating yung Batangas. So dito tayo dadaan. So meron din mga ilaw kapag gabi, binubuksan din po ito. So itong Cabiang Tunnel nga pala ay may habang 320 meters. So mula dito sa kinatatayuan natin, papunta sa kabila. So meron po yung 320 meters. Nakikita natin yung mga nakaparadang motorsiklo kasi yung mga nagbibiyahe na motorsiklo ay nag-stop over dito para kumuha ng magandang litrato dito sa Cabiang Tunnel. Gusto nilang magkaroon ng magandang memorya kapag magta-travel ka papunta rito kasi naging tourist attraction na ito. Kung dati kinakatakutan itong lugar dahil nga sa madilim, yun naman po, at masyadong creepy dahil nasa kabundukan, pero ngayon parang naging mala tourist attraction na rin ito sa mga biyahero. Nakapalibot po dito yung mga puno na nasa ibabaw nitong tunnel, isa sa mga nagbibigay ng magandang ambience at the same time nagkakaroon po tayo ng magandang temperatura.
mula dito sa Cavite Tunnel ay magta-travel din tayo papunta sa isang isla kasi mag-island hopping tayo ngayon. So kasama ko nga pala dito sa island hopping si Paring Les. Ayan, galing pa to ng Leyte. Nandito siya sa Manila at meron siyang Facebook. Pwede nyo po siyang i-follow dahil meron siyang mga binibentang accessories. Kapag mahilig ka sa mga gears, accessories para sa motor, i-visit nyo yung kanyang Facebook. So Leslie Riason Vlog, makikita nyo po doon yung mga sari-saring mga binibenta niya. So siya po yung makakasama natin ngayon sa island hopping. Pupuntahan po natin ang isang isla na makasaysayan dito sa bahagi ng Ternate, itong Carabao Island. So sasakay po tayo ng bangka papunta ron, buti na lang ay available siya. Yun, kaya makakasama po. Tara, let's go! Ayun. Buksan natin yung ilaw para makita tayo sa kabila. Yun. May maximum speed limit lang sila is 40 kph. Hindi ka kailangan lumampas kasi mabubulagta ka dito kasi palusong at saka kurba. So yun, nakahanap na po tayo ng bangka na masasakyan natin papunta ron sa Carabao Island, kung saan isa sa mga naging usap-usapan na naging kampo daw ito ng mga Hapon noong World War II. Makikita na po natin dito yung mga samut-saring mga bangka na nakaabang dito para sa mga turista kasi nag-o-offer sila dito ng mga island hopping. Mugiw Island, Crocodile Island, Saka White Sand. tas yung White Sand po. Ayun, whole-day yun. Kapag Hindi, 3 hours lang po yun. so, May iikot. dalawang way po kami ng island hopping, Carabao Island to El Fraile. So, tara. Okay, enjoy. Thank you. So, punta na tayo sa sasakyan nating bangka. Sinuot ko na yung balaklava ko kasi wala akong sombrero. Naiwan po natin. So, nandito na yung bangka na masasakyan natin papunta ron. So, dito sila nag-aabang. Ayan. Sakay na po tayo. Sobrang ganda, oh. Saktong-sakto yung panahon ng pagtawid natin ngayon kasi maganda yung panahon. Maaraw at saka tingnan nyo yung dagat, sobrang linaw. Sobrang laki ng bangka na sinakyan natin. Buti na lang mayroong bubong. Eto nga pala yung masasakyan natin. Anong pangalan mo, kuya? RJ. Si Kuya RJ, shout out kay Kuya RJ. Ayan. Mula dito sa Sitio Quarry, Ternate ay magta-travel lamang tayo na mahigit 15 to 20 minutes papuntang Carabao Island. So makalipas lamang ang mahigit 15 to 20 minutes na biyahe natin papunta rito sa isla ay narating na natin itong Carabao Island. Buti na lang hindi masyadong maalon ngayon kaya makakalapit tayo doon sa pinaka entrance. So makikita po natin malakas yung current dito sa gilid. So, tatry po namin pumunta sa pinaka-entrance. Ang challenge natin ngayon ay kung paano makababa. Tingnan nyo, si Kuya, nagigipaglaban na dito sa alon. Pag nandito ka na malapit sa pinaka-entrance, ay talagang pahirapan paano makababa. Ayan aray ko. Yes sir, okay na po. Okay na. So, bababa na po tayo. Ang challenge natin dito ay
Lumalakas yung alon. Aray ko po. Ako ka. Cellphone. Nabasa yung cellphone natin. Aray. OMG. Wow. Whew. Grabe. Yung pakikipaglaban natin sa lakas ng alon. Tingnan nyo naman, oh. Papasok pa lang, mahirap na. So dito, sa bungad natin, makikita po natin itong pader na ginawang panangga noong panahon ng World War II. Ayan, oh, kapag merong mga umaatake, ito yung naging panangga nila. Makikita po natin na bakat pa yung mga tama ng bala dyan, oh. Aakyat pa po tayo rito. Ito po yung hideout ng Hapon. Makikita po natin, marami pong mga tunnel dyan. Pagkakit po natin mamaya doon. Makakita tayo ng mga tunnel dyan. Mga dating hideout ng Hapon. At taas niyan, may hospital po tayo dyan makikita. Doon po ginagamot ang mga dating sugatan nating sundalo. Ito po, tayo dadaan sa kabilang ito. Yan, may hagdanan po yan dyan. So dito pa lang, mapapansin na natin na talagang mayroong tunnel papunta ron sa ilalim. Ayan po, oh. Oh. Tapos may butas dito. Hindi ko alam kung papunta saan ang butas na to, pero makikita po natin parang kwarto siya. At saka mayroong mga parang butas na kung saan sila sumisilip. At meron pang mga tama ng bala dito. Ayan, oh. Oh. So, ito yung pinaka-entrance. Siguro, kung papansin natin, parang ano to eh. Parang ito yung pinaka-receiving area nila. Ayan. Akala ko patag itong isla, pero paakyat pala yung pupuntahan natin. Medyo matarik din, at saka merong hagdanan. Ayan, oh. Ayan yung hagdanan, oh. O yun, oh. Yan, mapapasubo tayo dito kasi sobrang taas at matarik yung dadaanan natin. Ayan. Buti na lang na kondisyon yung katawan natin bago tayo mapunta rito. Kakahinga, no, kapag hindi ka praktisado. Medyo delikado nga lang kapag magkamali ka. Pwede kang mahulog. Kaya mas maganda may kasama po kayo na kabisado. Buti na lang yung kasama natin na mga bangkero, ilang beses nang pabalik-balik rito, kabisado na nila yung pasikot-sikot. Aray ko po. Ayan. So dito sa kinatatayuan ko, merong magkabila ang tunnel na nandito. Isa dito at isa doon. Tapos yung tatawiran mo, ganito, sobrang taas. Ayan, oh. Nakatayo tayo rito sa pinaka harap niyan ng dagat. So, dito sa butas na yan, tunnel. At dito sa kabila, tunnel. Nanginginig yung tuhod ko. Kasi di ako sanay sa height. May terabytes ako dito. Ayan, oh. Tanaw nyo naman. Makikita nyo naman na sobrang taas nito. So, subukan po natin pasukin pa yung mga tunnel dito na sinasabi nila. Ayan. So, may butas. At doon, medyo paakyat. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Yung ilalim at dito yung ibabaw. Merong mga butas-butas siguro. Meron na naghahanap dito ng gold, oh. Ayan. Dito, lagusan po. At dito, lagusan din. Suggest ko sa inyo kapag pumunta kayo rito, wala kayong dala, kundi camera lang, wala dalang ibang mga bag na mabibigat kasi talagang
mapapagod kayo. Mag-iingat lang po tayo kapag pupunta tayo rito kasi hindi natin kabisado. Pwede tayong malaglag dito. Tingnan nyo. May butas oh, sobrang lalim pa nito oh. Parang underground siya. Tingnan nyo. Mapapansin po natin. At sa gusaling ito, makikita po natin solid yung ibabaw oh, ng mga bato. Sobrang haba ng mga base nila oh. Merong mga bintana. Itong Carabao Island ay ginawa itong hospital. So makikita nyo, halos pare-parehas yung disenyo. Oh, bintana at saka kwarto. Ayan o, yung mga gusali, tingnan nyo. Susubukan po natin pumasok dito kahit sa isang ano lang. Sobrang dami ng paniki. Oh, may butas. Ayan, may butas na naman dito guys oh. Lalim. So, underground ito. Underground. Ayan o. 3 layer pala siya oh. Butas dyan, butas din sa pinakailalim. So, hindi natin alam kung ano yung mga nandito or may mga nakabaon dito kaya delikado din. Tingnan yung gusali oh. Solid talaga. Grabe. Paano kaya nila ito na-build dito sa maliit na isla? Tingnan nyo oh. Pulidong-pulido yung gawa. Ayan o, may butas na naman dito. Ayan, butas. Ayan. Ayan o. Sa kinatatayuan ko, ito yung pinaka-hospital na nila. At tinan nyo, may hagdanan dito. Saan kaya papunta itong hagdanan? Papunta yun sa taas? Ayan o. Ayan o. Papunta sa ibabaw. So, mamaya papunta tayong ibabaw. Akyatin natin. Malawak pala itong pinaka basement nila o ginawa nilang hospital. Kung iikutin natin, siguro kailangan ng maraming oras kasi may underground pa. Maraming mga pasikot-sikot dito sa loob ng hospital na to. Kaya naman hindi natin masyadong kabisado. Maliligaw po tayo kung wala tayong tour guide. Ayan o, palabas na po tayo. Biruin nyo, mula dun sa bunganga hanggang dito, sobrang layo na nung nalakad natin sa ilalim pa mismo na itong isla. So, nandito tayo sa pinaka-tuktok na itong tunnel. Sa dami ng lagusan dito, talagang malilito ka kung para saan at saan papunta ang mga lagusan nito kasi oh, doon meron, dito meron at meron din sa bahaging ito, sobrang lalim pa. May underground doon oh. Tingnan mo pre. Ayan oh. Sa kinatatayuan ko, tanaw natin yung ilalim kung saan makikita yung mga tunnel oh. Dito at doon. Sobrang lawak ng kanilang ginawang basement. Iba talaga magdisenyo yung mga Hapon. Ito pong nakikita yung malapad na semento na to. Ito po yung nilalandingan nila ng helicopter. Kung sakaling tatawid sila sa kabilang isla or may kukunin silang mga gamit or gamit sa hospital, yan, dito po sila landing at dadalhin po nila doon pababa. Yan, dami ng puno, sa sobrang tagal na. Natubuan na ng mga puno-puno. Pero na-preserve pa rin yung mga simento. Oo. So, kung papansinin natin yung isla, meron siyang hugis na pahaba. Mula dun sa pinagdaungan natin, papunta rito sa pinakadulo, ganun kahaba yung mga tunnel na meron dito sa ilalim ng islang ito. Matatanaw din natin ang El Fraile na isa sa mga naging battlefield noong panahon ng World War II. So makikita po natin, masukal na yung lugar pero nandito pa rin yung iniwang ala-ala noong panahon ng gera. Mula dito sa itaas, makikita po natin yung mga butas dito sa ilalim kung saan tayo bababa ngayon kasi susubukan ko pong puntahan yung mga underground nito para at least hindi masayang yung pagpunta natin at may pakita ko sa inyo yung kaila-ilaliman nito. Titingnan po natin malapitan yung mga butas. Ayan o, tingnan nyo. Ang isa sa mga pinagtataka ko hagdanan na umiikot. Tapos dito may butas pa oh. Ayan. Ayan oh. Yan.
So yung sukat po ng gusali na pinapasukan natin na tunnel, parang kasya lang yung 2 tao at yung taas nito ay sakto lang na talagang makakapasok yung tao. Ayan o. Yan. Isa sa mga misteryoso pa dito, itong napakalawak na parang hindi siya kwarto. Parang hindi mo maipaliwanag kung ano yung disenyo, pero siguro dito dinadala yung mga nasusugatan. Dito may secret passage po. Ayan o. Secret passage pa. Di mo pa ipaliwanag sa dami ng pasikot-sikot. Ayan. Kailangan pag pumunta kayo rito may dala kayong flashlight kasi bawat dadaanan natin hindi natin alam kung may butas. Grabe ka sa loob. Lawak. Dilim. Ayan o. May nakasulat pa o. Chafton. Hindi na mabasa yung nakasulat. Ayan, tinaman natin, lapitin natin. Ayan o. So, hindi lang mabasa kung ano yung mga nakasulat. Pero makikita natin sa loob, ayan o, parang mga lalagayan ng mga kagamitan. May nakasulat dito, mechanics room o. Mechanics room. Dito sa loob. So, bawat kwarto ng hospital na to ay merong mga sariling function kung ano yung ilalagay. Ha? Dito may nakalagay na oil room. Ayan o. 195 oil room, store room. So dito nakalagay yung mga oil. Siguro yung mga oil ng tangke na pandigma dito nilalagay kung talagang kung may oil man yung sasakyan pandigma nila. Ayan. Tapos dito may nakasulat no smoking. Ayan. Ito, ayan. Ano to? Store room. Store room. Ayan o, yung mga kwarto ng hospital na to, may sariling function. Dito, may second floor na dito. Ayan o. Pero hindi namin alam kung saan yung daanan yan, papuntang ibabaw. Ayan. Dito, medyo mahaba-haba. Kasi titingnan nyo naman, oh. Marami ding mga kwarto dito sa area. Ayan, oh. So, ang nananatiling misteryo kung ano pa yung mga nasa ilalim nito. Tingnan nyo naman, oh. Mataas. Sigurado ako, mayroon pang mga nakatago rito. Ha? Second floor? Oo. Try nga natin. So, kanina, di ba may nakita po tayong second floor? Ano? Ano to? Heater? Tingnan nyo. Napansin ko itong daanan. Dito sa gitna ay hagdanan. Pero dito sa kabilaan ay parang daanan ng sasakyan. Tingnan nyo, paakyat. Oh. Siguro dito pumupunta yung mga sasakyang pandigma. Kasi nakadesenyo sa sasakyan. Ayan, oh. Grabe. Oh, dito mo makikita talaga na sobrang lawak na itong hospital. Ayan, oh. Tingnan nyo. Meron pa dito. Dito sa kabila. Ayan. Ang ipinagtataka ko, kung bakit sila nakabuo ng ganitong klaseng mga tunnel sa ilalim nito at ganitong klaseng hospital. So, dito may nakasulat sana, pero hindi na mabasa. Oh. Tingnan nyo. Ayan, oh. Parang parkingan ito ng mga sasakyan dito, oh. Ayan. Kasi daanan siya ng mga sasakyan. Dito may mga butas. At may elevator pa, oh. Parang elevator dito, oh.
papunta sa ibabaw. Huh, grabe. Ayan o, tingnan nyo, may nakasulat dito. Ayan o, gasoline tank. Isang patunay na may umaakyat dito na sasakyan dahil sa gasoline tank na to na nakasulat dito. So, ibig sabihin dito yung gasoline station nila. Dito nila kinakargahan yung mga sasakyang pandigma nila noong panahon ng World War II. Grabe oh. Buhay pa rin sa ala-ala yung mga iniwan ng nakaraan noong panahon ng digmaan. Makikita natin, meron din nakasulat. Truck. Ayan oh. Truck. Refuel. Truck. Ayun oh. So, ibig sabihin, meron silang truck nung unang panahon. So, number 3 station na to. So, dito tayo sa number 4. Ayan. Ganon din. Truck. Nakasulat. At dito, paakyat po sa taas. Hindi natin alam kung saan papunta to. Ayun oh. May mga secret na lagusan siya. Dahil nga sakulan tayo sa oras para malibot itong lugar, ay ipapakita ko na lang po itong area. Ayan. Do not drink here. So, ibig sabihin, mayroong tubig dito sa area to dati. Ayan o. Tingnan mo o. Mayroong siguro nakalagay dito na ilaw. Tingnan nyo. Interesting yung nandito. Tingnan mo nga dito, pre. Kung anong nakasulat dito. Wala na, hindi na mabasa eh. Ayan dito. Oh. Hindi lang tayo papasok, delikado. Dito tayo. Truck races, nakasulat. Ayan, dito sa areang to, isa sa mga patunay na naging kampo ng mga Hapon dahil sa nakasulat na Hapon dito. Oh. Hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin nito. Ayan. Tapos ano to? Air shop. Oh, tingnan nyo pre. Oh, may elevator sila dito eh. Parang high-tech yung ano nila dati. Oh, tingnan nyo pre. Pakita ko po sa inyo, mayroon silang parang elevator oh. Oh, sa ibabaw. Ayan oh. Grabe. Tapos may hagdanan oh. May hagdanan sa itaas. Grabe. Nakaka-amaze na itong iniwan na mahalagang kasaysayan noong panahon ng digmaan ay talagang nandito pa. Buhay. Wow. Grabe yung experience natin, maikot lang yung isla. Nakauwi na po pala tayo at hindi po natin na-expect na talagang mababasa kami ng sobra. Tingnan mo. So uwi kami ngayon ng basang-basa. Ayan po. Yung kasama ko, muntik nang sumuko eh. Sa sobrang lawak ng isla, do maliit lang siyang tingnan dyan sa tabing dagat, pero talagang kung sasadyain mong ikutin, talagang napakalawak, lalo na yung tunnel sa ilalim. Yung ngayon, basang-basa po ako. So, siguro, dito ko na po tatapusin itong video. I hope nag-enjoy po kayo sa biyahe natin ngayon at sa mga lugar na na-explore natin. Sana sa mga bagong viewers ko dyan, huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video. At lalo na sa mga followers ko po, sana patuloy niyo pa po akong suportahan. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay paki-subscribe na lang po para po makaabot tayo ng 100 subscriber ngayong taon. Thank you po.